Kaya kaya sabi ko nga mga kapanalig, sasama tayo sa mga tao na ano, parehas natin ng pangarap, parehas natin ng goal. Ano, sama kayo sa biyahe ko? Tara! Ready na ba kayo? Kapit! 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 Woohoo! Graba tsaka buhangin, baka pwede nating ano to, akutin paghating gabi. 350 full tank. Grabe laki ng, ngayon ko lang naramdaman yung ano ng gasolina ngayon. Ito na pala yung dumating na buhangin kanina. Yan yung pang dagdag. Pinabili natin dyan yung binigay sa atin ni Sir Art. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV. Magandang tanghali Pilipinas at sa buong mundo. Welcome na naman sa panibagong vlog at ngayon ay Wednesday morning. Tama ba ako? Ay, tanghali na pala. Ngayong araw na ito ay si Utol at si Kadede ay pumunta sa BPI sa may Balayan dahil inayos nila yung ATM ni Kadede para ayun makuha niya yung kanyang sahod sa YouTube, yung kanyang pinaghirapan at para ayun matikman niya ulit ang kanyang ano, ang mga pinagpawisan, no? At si paring Mike at saka si tawag dito si Jumong nasa taas. Galing na sila doon sa taas kanina, sila ay nagsako-sako. Napakasipag ng ating mga tropa. Ang sexy ni paring Kalikot. So ako kakatapos ko lang halos mag-edit at naligo ako mga kapanalig, no. Si Pepe na doon sa loob nag-aayos ng ating kakainin. Gusto ko lang ulit magpasalamat pala kay Sir Arturo Jornacion dahil yung pinadala niyang 5,000 ay nabili na nga namin ng materyales at dumating na po yung buhangin at saka mga bakal. Ibinababa na dito nila Mike. Ayan, no. Puntahan natin yung mga yung mga natapos natin kahapon na gawain doon sa taas. Nagpasabay na rin tayo kay Utol sa kay Kadede ng pagkain dito ng mga tropa natin, no, dito sa Kampanalig. Nagpadala na tayo ng budget sa kanya, sila na bahala mamalengke. So after nilang maayos yung ATM ni Kadede, diretso na sila ng palengke. At good news naman, naayos naman, kakachat ko lang kanina, naayos na yung lakad nila, no? Hindi na siya mamroblema. Nung nakaraan na mamroblema siya. Salamat dito sa dalawang masipag natin na team na kanina umakyat na agad para mag-umpisa ng trabaho. Ha? Nabitin pa kayo? Nabitin? Tapos kaya naman, ito tayo. Akyat ka na naman. My goodness. Nakabulan din pa pakyat. Pagdating sa taas, wala kami dalang sako. Baba ulit. Baba na naman. Ang ganda ng outfit mo Sayo, hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Sexy. Alright, at andito na pala si Pepe mga kapanalig, no. Malapit na kasi yung biyahe namin papuntang Banahaw. Kaya nagre-ready na rin kami ng mga gamit. Kanina inayos ko na rin yung mga ilaw at yung mga damit na kailangan natin dalhin, yung tent. So ang mga sure na sasama si Kalikot. Sure ka na Mike, no? Alright, si paring Jumong at saka si Pepe kasama natin yan. So dito na sila manggagaling. Hindi, si Pepe pala isasama ko muna siya sa Tansa dahil gusto niya makapiling ang kanyang mahal na asawa kasi ilang araw na siya walang bembang, so kailangan Papako muna daw siya. papako muna siya. Bago ipako si Papa Jesus, si muna magpapako. Oo. Akyatin natin yung yung kahapon papatuyuin namin 'tong mga kapanalig, no. Alright. Uy! Kitang-kita na talaga dito. Ayun na yung natapos namin kahapon, no. Pag sumilip ka dito, wow. Makakadaan na talaga motor dyan. Hindi na siya mahirap umakyat kasi nung nakaraan medyo matarik pa at walang simento pa yung part na nasa nyug Pero ngayon, ayun na, tuyo na siya. Maraming salamat ulit sa Team Kapanalig, sa lahat ng sumusuporta dito sa project na ito. Nakakatuwa. Ito po yung natapos namin. Mula dito, yan, hanggang dito. Ibang iba na talaga tignan. Alright, ito po alright. Ayan na po. Magagamit na to ng mga bababa dito ng maayos. Hindi na sila mahirapan.
o yung mga nangangahoy. Meron kasi mga ano dito mga kapanalig, no, bumababa para mangahoy. Ayan, hindi na sila mahirapan na mag-akit-akyat o kaya yung makukuha ng buko. So meron na silang daan na maayos-ayos, no. So itong daan na to talagang napakanibangan ng lahat. So hindi lang sa pangsariling kapakanan, hindi talagang pangkalahatan. So mamaya hinintay lang natin sila utol. Hindi ko alam kung ano mga plano nila. So magle-layout lang. Madali naman yung pagle-layout ngayon dahil eto patag-patag na to. Mga kapanalig, no. Ang medyo malaking trabaho lang dito pagdating na dito sa may pinakapuno, pag tinanggal na namin. So ayan, pagtutulong-tulungan na lang namin niya, pero saglit lang yan. Sabi nga basta tulong-tulong, madali lang mga kapanalig, no. Simula nung mapunta ako dito o malipat ako mga kapanalig, simula nung na-discover ko itong lugar na to, nung nabili ko yung lupa na yun, hindi ko na mabilang kung ilang beses na ako nagpabalik-balik dyan sa mahirap na daan na yan mga kapanalig. Hindi ko na alam kung ilang beses na ako nadulas dyan. Hindi ko na alam kung ilang beses na akong dumaan dyan ng madilim. Hindi ko alam kung ilang beses na akong muntik madulas, o di ba? So ngayon, yung mga nakaraan na yon, nakaraan na. Ito na yung ano natin, present natin. Ayos na ang daan, masarap na mga kapanalig. Bali yung motor muna ni Mike yung ginamit nila utol na pamunta doon sa Balaya. Nagsingle na lang sila para mas mapabilis yung biyahe. Hintay lang natin sila, tapos ayun na, pag-usapan muna namin kung ano yung mga dapat mong gawin. Ito yung pagkatapos i-stock yung mga pagkain. Ang ganda ng panahon ngayon, ayos-ayos na magtrabaho mamaya. Kahit ano lang kami, kahit half day lang kami nagtatrabaho mga kapanalig, kunyari after lunch, kaya namin tapusin yung trabaho basta tulong-tulong kami, tsaka marami. Maganda rin kasi yun, marami kasi masaya, no. Maganda rin yung nagtatrabaho kayo na meron kayong kakulitan. Mahirap kasi masyado kayong seryoso sa trabaho, kasi pag ganun medyo talaga mapipil mo yung pagod, mapipil mo yung ano, yung hirap ng ginagawa nyo. Pero pag may mga kasama ka na masasayang tao na nagkakasundo kayo at pare-pares kayo ng goal sa buhay, pare-pares kayo ng pangarap, nawawala, napapawi yung mga pagod na nararamdaman mga kapanalig, no. Kasi syempre ang pagtawa nakakabawas talaga yan ng ano, ng hirap, no. Basta masaya lang sa ginagawa, sabi ko nga palagi, talagang kakayanin. Kaya sabi ko nga mga kapanalig, sasama tayo sa mga tao na ano, parehas natin ng pangarap, parehas natin ng goal, no. Huwag tayo sasama sa mga taong yung makakapagdala sa iyo ng mga negative vibes, no. Yung mga negatibong mararamdaman mo, yung mga taong magdadala lang sa iyo ng problema. Mas masarap yung mga taong kasama mo na ayun, naiintindihan ka at naiintindihan yung mga ginagawa niyo mga kapanalig kung para saan. Yung mga taong nagbibigay rin sa iyo ng saya, ng mga positive na pananaw sa buhay. Hindi yung mga taong magbibigay lang sa iyo ng mga negatibong pag-iisip, kung saan ka dadalhin na ano, na masamang gawain, yung mga ganyan. Maganda yung ganito, tulad sa Team Kapanalig, tawanan lang, intindihan, yun lang naman. Tapos yun lang maganda sa isang ano, sa isang team, yung meron kayo pagkakaintindihan, no. Tsaka ako bilang leader, syempre hindi ko rin pinapakita sa kanila na yan, sa team kasi kailangan kumikilos ka rin, 'di ba? Pag may kailangan gawin, pero hindi naman palaging ganoon, kasi madalas din may mga kasiyahan kami, may mga outing, 'di ba? May mga celebration. Pag may mga time na may kailangan lang naman gawin dito, saka talaga mahirap lang yung ginagawa namin mga kapanalig. Pero pag talagang puro kasiyahan, syempre ano tayo diyan, sama-sama lahat mga kapanalig. Pag meron ng mga ginagawa dito, hindi ko pinapakita sa kanila na ako tatamad-tamad mga kapanalig, no. Kung mayroong gawain diyan, talaga nagbubuhat ako, naguhukay ako, naghahalo ako, naghahakot. So kahit may mga nararamdaman na ako sa akin, sa tuhod ko, ano, pinipilit ko kasi ayoko makita nila na ano na tatamad-tamad ako. Siyempre as a leader, kailangan makita rin nila ako na talagang ano, na mabuhayan sila sa akin, na mahawa rin sila sa energy ko, na pinapatawa ko sila. Kung kailangan mag-ingay ako para hindi masyadong seryoso, para ano rin, mawala rin yung pagod nila pag tumatawa, yung mga ganun.
Kaya talagang ang Team Kapanalig, welcome na welcome sa bahay na yan mga kapanalig, no. Kaya sabi ko nga sa inyo, pinalaki ko talaga ang bahay na yan dahil alam ko na pagdating nga ng ganitong panahon ay magkakaroon na tayo ng maraming kaibigan at bisita. So lalo na yung mga naging part ng paggawa ng right of way na to mga kapanalig, sa hirap talaga ng pinagdaanan na yan. Anytime kung gusto nila pumunta, walang problema, no? Kahit ilang araw pa sila magstay dyan, walang problema. Grabe din yung sakripisyo na ginawa nila para lang magawa ito, no, mga kapanalig. So malaking part talaga sila. Hindi ko rin alam, sabi ko nga sa inyo, kung wala ang Team Kapanalig, hindi ko alam kung paano magagawa yan. Malamang wala pa rin yan hanggang ngayon, no? Kasi sabi nating meron yang merong mga katulad yung supporters, no, katulad nga ni Camario at yung iba pa na talagang mag-provide ng semento at kung ano-ano. Meron yang ganun, pero wala namang manpower kung wala ang Team Kapanalig. Kaya napakalaking bagay talaga, kasi kung meron nga tayong materyales, wala namang gagawa. Paano mangyayari, di ba? Baliwala lang din. So kung kukuha naman tayo ng gagawa, aminado naman ako na hindi ko talaga kakayanin sa kung ako mismo yung magpapasahod at magpapakain. Sa totoo lang mga kapanalig, naging tapat lang ako sa inyo. Dahil sa laki ng trabaho na to, kung kukuha ka ng tao, tapos hindi mo pa alam kung ano yung kilos na gagawin nun, kasi syempre sahuran yun, o arawan. Diba? Hindi natin masabi kung ano yung mga diskarte nila. Hindi katulad ng mga kasama natin ng Team Kapanalig. Nagkakaintindihan na kami na kailangan naming sipagan, na kailangan naming galingan o bilisan, diba? Hindi katulad pag may mga iba tayong tao na kukunin, hindi natin kabisado kung anong nasa utak ng mga yon. O kami kahit half day lang, natatapos namin yung mga dapat gawin, natatapos namin yung mga dapat ibuhos dyan, diba? Kasi nagkakaintindihan kami. Kaya gusto ko lang magpasalamat sa lahat talaga ng sumusuporta, walang sawa. Alam ko naman na ilang beses nyo naririnig sa akin na tuwing ako yung nagbablog na nagpapasalamat ako sa inyong lahat, no? Alam nyo na yan, yung mga nakatutok palagi sa akin. Ito po, ang laking bagay din na ito nung pangakot na to, yung nilalagay sa motor ni Kadede. Ayan, ilagay ko kaya sa Aerox yan, no? Dito sa likod, gagasgasan nga lang. Dahil dyan napapabilis ang ating paghahakot, diba? Laking bagay din yung WBM ni Kadede dito. Malapit na tayo, no? Nakabili ng buhangin, dumating na yung bakal. Hindi ko lang din alam kung hanggang saan aabutin yung mga yon, pero hanggat meron tayong materyales, dire-diretso lang sa trabaho. Pag natanggal na tong puno na to, mas malaki yung magiging maaliwalas yung area na yan, kasi noon pa namin plano yan natanggalin mga kapanalig. Hindi lang namin na tutuloy. Pero ngayon kailangan na talaga, pagtutulong-tulungan na namin yan. Sa tingin ko naman hindi siya mahirap tanggalin, no? Parang malaking trabaho lang talaga, pero kung sisimulan namin dito sa baba, yung pagbabakbak ng ugat, tapos may tali sa taas, hihilahin lang, for sure naman na kayang-kaya na matatanggal na agad yan. Dire-diretso na tayo. So mga wala na tong daan dito sa pagganito, dire-diretso na yung daan. Ibababa lang namin to ng kaunti, yan, para hindi siya maging matarik, no? Para kung akyat man, hindi nga siya masyadong mataas. Magiging malaki kasi yung pagbabago dito pag ito ay nabakbak. Tingnan mo, ang dami pang lupa niya na ibababa, oh. Yan, pag ganun, hanggang dito, doon, no? Dire-diretso na yan. Kaya shout out din sa mga karatig lupa ko, sa mga yan, sa mga kapit karatig bahay. Yan, hindi na tayo mahihirapang bumaba. Sa Team Kapanalig, no? Maswerte rin ako kasi yung mga napapasok sa team ko masisipag din. Kailangan talaga masipag ka mga kapanalig, no? Kasi sabi ko nga hindi tayo pwedeng maghatakan pababa eh. Dapat pare-pares tayong nakikita natin yung bawat isa na masipag. Ayun, swerte din ako talaga sa mga nakakasama ko. Kasi dito sa Team Kapanalig hindi lang kasi puro kami palaging pasarap, diba? Palaging papasyal, palaging iinom, palaging handaan, palaging dadayo kung saan saan para ayan nga, para makisaya. Hindi ganoon kumbaga kami halo-halo kasi yung mga nagiging namin content mga kapanalig, no. Merong trabaho, merong pasyal, di ba? May mga travel. Depende, di ba? Halo-halo kasi kami.
So hindi lang puro kami puro puro adventure, ganun. Alright. So yung lakad namin pa Banahaw, meron tayong mga bagong mga kasama doon, no, na bagong mga kasama na may experience kung ano bang meron doon. Yan nga si Mike Kalikot at si Kabistak. No, natutuwa ako sa mga tao na to. At si Pepe. Si Pepe noon nakakasama ko na rin pala yan nung high school, no, kami sa Banahaw. Natutuwa ako, masisipag sila, at si Mike Kalikot napakabait din, mga kapanalig, no. Talagang masiyahin, tsaka tawag dito, maingay. Yung gusto ko sa tao eh. Madaldal. Siyempre bilang tayo vlogger, gusto natin yung meron tayong nakakausap at meron tayong nakakasamang ganyan tao, no? Parang si Kuya Boy na maingay. Kabistak, napakasipag din si Pepe. Yan, sasama natin sila doon para ma-experience nga nila kung anong meron doon. At ayun, sasama namin kayo sa pagdadasal, mga kapanalig, no? Ako, patunay ko na yun sa Banahaw, ilang beses ko na yun na sabi sa inyo. Parang feeling ko talaga doon natutupad yung mga wish ko. Kaya maraming blessings na dumadating. Isa na kayo doon, mga kapanalig, sa mga blessings na yun na dumating sa buhay ko. At syempre gusto ko lang din pala magpasalamat kay Bossing Robert, no, kasi kahapon talagang dumaan siya dito. Ayun, si Bossing, hindi ko alam na sanay rin pala sa ganung trabaho, no. Kaya nakakatuwa. Si Bossing hindi rin basta-basta yun. May mga negosyo din at may mga, alam nyo na, may mga inaasikaso. Pero pupunta siya dito para makasilip at makatulong kahit papano, di ba? Kahit konti. Hindi konti ha. Nagbubuhat talaga yun ng mabibigat, no? Nagbubuhat talaga siya ng semento, graba, buhangin, kung ano yung magagawa dito, ginagawa niya talaga. Kaya supportahan din natin si Bossing Robert, mga kapanalig, no. Yan, isa din yan sa talagang solid na talagang noon pa man nakasubaybay na sa akin, nakasuporta sa amin ni Utol, sa buong team. Kaya puntahan natin yung kanyang channel, Bossing Robert, no. Yan, Bossing Robert. Okay, so ang aming huling pagkain kanina na natira sa dito ay ang palaya. So ayun yung niluto namin kanina, mga kapanalig, no. Ang palaya. So mamaya pagdating nila Utol, tsaka na lang kami magluluto ng iba pa. Uy, ayayin ko kayong kumain, tara. Ito galing to kay Bossing Robert. Kasaba cake. Ang sarap pala nitong Don Benito's kasaba cake. Kaya kung kayo pupunta sa isang lugar, kung meron kayong makitang Don Benito's, bumili kayo ng kasaba. Napakasarap. Tapos dali niyo dito. Don Benito's, baka naman. Pinopromote namin, no? Biglang patalastas, no? Hindi, masarap talaga. Tika mo. Tamang-tama yung niya, yung kasaba cake niyan. Tapos tamang-tama yung lasa nung cheese sa taas. Tapos yung parang may mga yema-yema cake sa yung may mga yema dito sa taas. Sarap, suwabe. Pantay na pantay yung lasa niya. No? Baka naman. Sarap Kain tayo. Tikman natin. Yan itong aming mga tawag dito, mga ingredients. Inano na ni Pepe. Ang ganda ng kulay, no? Pag nagsama-sama yung kulay ng kamatis, luya, bawang, kalamansi. Tapos ayan, ganda ng kulay, di ba? May nakalimutan ba akong banggitin? Sili, baka magtampo Ngayon ako nakatikim na itong Don Benito's. Iba yung lasa niya. Suwabe siya. Libreng promotion to Don Benito's, bili na. Mahilig ka ba mag-travel? Mahilig ka ba pumasya sa ibang lugar? Pag meron ka nakikitang Don Benito's, bumili ka na. Nasaan na kayong dalawa? Malaki-laki rin sa sinahod ni Kadede. Nasa 3 milyon. Kaya problemado lang sa duyan. Nakaraan yan. Parang tahimik, tas may iniisip kasi hindi naayos yung kanyang ATM.
Sumama na si Utol sa bangko. Para maayos. Si Pepe problemado din eh. 4 na buwan na hindi dumadating yung pin. Ang tanong, dadating pa ba? Dadating yan. Tiwala lang. Kailangan ko sa yung face verification. Pepe, oh. Dahil walang pang-vlog si Pepe, ako na lang magbablog sa kanya. Ayan, oh. Nagpuputol na ng si Pepe ng bakal. Saang Steelman. Kahit mukhang ting-ting, Steelman ang tawag. Joke lang. Ayan po kasi ang laman ng freezer namin ngayon. Naubos na po yung huling pinamalengke namin. Kaya nakisiyo na tayo kay Utol. Nagpadala na tayo. Maraming salamat ulit kay Ma'am Sanggumay doon sa budget para sa aming food. At ayan po, si Utol ay pinakiusapan na po natin. Sama si Kadete. Dapat kami yung mamalengke kanina or kasama si Jumong. Pero nagdesisyon na si Utol na samahan si Kadede para mas sure na maayos yung ATM kasi mas kabisado ni Utol kung ano yung gagawin. No? Hindi ko naman sinabing hindi alam ni Jumong tsaka ni Kadede kung ano yung gagawin. Pero parang gano'n na nga. Kaya sinamahan na ni Utol. Para maayos na. Papahinga muna yung dalawang natin. Tawag dito. Dalawang tropa kasi napagod kanina yan mga kapanalig no? Sa pagsasako ng buhangin. Feeling ko magkayakap silang dalawa ngayon sa taas eh. Pahinga muna. Sayang naman yung mga natin tong mga coke. Mawawala yung lasa. Nalagay sa freezer. Perfect na ni Pepe yung pagpuputol niyan eh. Kahit nakapikit yan eh. Wag naman. Baka pag dilat mo di ka na makikita. Kailangan nakaiwas talaga yung grinder sa katawan. Para safe na safe. Habang hinintay natin si Kautol tsaka si Kadedit, naisip ko lang na gusto kong ulit daanan ng motor yung bago namin ginawang right of way, yung kaduktong. No? So, syempre para may vlog lang tayo ngayong oras na ito. Akyat muna ako. Tapos tingnan natin kung saan ako makarating dyan sa taas. Ang sarap kasi talaga sa feeling no, yung nagmumotor ka paakyat. No? Tapos nakikita mo nga haba na ng right of way. Tapos yung pababa ka na. So bago tayo bumalik, ikot-ikot muna tayo dyan sa paligid. No? Baka pagdating natin ay nandito na yung dalawa. Tapos baba ulit tayo. Sarap sa paramdam kasi sa tagal, yun paulit-ulit na ako. Sa tagal ba naman ang hirap ng pag-akyat dyan na naglalakad ka lang. Tapos pag nakasakay ka sa motor habang nagdadrive ka, kita mo yung pagkaalwan. Alam ko, yung mga nakasubaybay sa akin alam niyo yung nararamdaman kong kaginhawahan ba nung naayos na yung daan. Hindi lang para sa akin, para rin sa mga kasama kong nakamotor at sa mga iba pang pupunta dito. Kaya tara, akyat tayo. O, di ba? Pag naisipan na umakyat, akyat agad. Di katulad dati pag gusto mo umakyat, teka, akyat ba ako? Ngayon, tara, akyat agad. O, di ba? Mabilis lang. Mabilis lang magdesisyon. Ulit lang pre Babalik din ako agad. Gusto ko lang i-testing tong bagong kaduktong kung gaano kasarap dumaan dito. Naduktungan na kasi namin eh. Kaya tignan natin. Etong mga ginagawa nila Pepe, pang lang to, pang abang-abang para mamaya or bukas. Depende kung ano mga papag-usapan mamaya. Asi! Konting lakaran na lang oh. Go 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 go. May dala ba akong pera? Wala pala akong dalang pera. Baga pagasolinahan ko to. Oh, tama. Isang bar na lang kailangan ng gasolina nito. Kunin ko muna yung pera ko. Magdala pala tayo ng pera, mahirap umalis nang walang pera, baka mamaya hindi tayo makarating. Na kailangan natin ng cash, tas wala tayong mabunot. Aray ko. Pagasolinahan na lang natin tong Pero ba ako? Meron yan. Alright. Kakachat ko lang kila Kadede, nasa palengke pa lang sila eh.
So maya maya pa lang konti yun. Ano, sama kayo sa biyahe ko? Tara! Kala mo layo na pupuntahan eh. Ikot lang naman tayo. Nyaw! Babu! Nagpapahinga pa naman sila. Ako, testingin muna natin to. Go, 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 go. Pakita tayo. So isipin nyo na nakaangkas kayo sa akin habang dinadaanan natin tong right of way, ha? Para maramdaman nyo rin yung nararamdaman ko ngayon, kasiyahan. Oh, yeah. Let's go. Aha. Ito na. Ready na ba kayo? Kapit, kapit. Kapit. Woohoo! Oh yeah. Oh, sarap. Oh, sumabe. Promise. Sarap sa piling. Manok, sasagasa kita. Manok! Dito lang tayo medyo nag-aano sa mga lupa eh. Hop ya. Tara na. Oh. Let's go. Hello. Gala muna. Let's go. Sakay tayo mga karating. Iba yung pakiramdam. Para kang ano, para ka naka-rides, para ka nakasakay sa isang rides na nag-i-enjoy kang pataas. Sarap sa feeling. Yeah. Gusto ko rin ano, kaya dinride ko to ngayon. Gusto kong tawag dito, gusto kong ano, tignan yung kondisyon ng motor. Kasi nung nakaraan niya namamatay-matay, di ba? Eh gagamitin ko tong motor papunta sa Banahaw. So kailangan i-kondisyon natin to. Magpapaano tayo? Magpapalit tayo ng brake. Tapos magpapa-change oil. Tapos kung ano pa yung mga pwedeng inano dito gawin para suwabe lang yung biyahe natin. Biyahe ng Banahaw. Magasolina lang tayo. Dito lang tayo magpagasolina sa may pababa ng ano, Talisay. Yeah, ba? Sabak na naman kami sa trabaho mamaya. Woo! Pero malakas pa naman yung preno niya. Pero kailangan natin magpalit. Woo! Yeah. Sitio Malaya. Oh, yo, oh, oh. Yan, dito. Sarap mamasyal dito eh. Ayos din. Uy, na to. Oh, may kainan dito. Tuklening, mukhang masarap yun ah. Para masarap mag food trip dun ah. May nakita tayo dito na ano, parang masarap kainan. Food trip. Oh yeah. Tingnan natin kung pwedeng ano kainin dito.
Natukso na naman ako sa suka. Magkano po dito? 3.20. Sige, 3. Tapos dito sa manok? 3.20 rin po. Sige, tag 3. Hindi, dito lang kakainin. Ayan. Ah, sige. Ah, ano na siya? Hindi na iinit? Ganyan na lang. Ah, ganyan na lang? Hmm. Huwag nyo nang pisain. Kapag hindi kayo marunong. Ito po. Bibiyakin na naman sa gitna. Sa inyo lang ha. 3. Wow! Ayan. 3. Ano kuya, init natin. Bukas ang aking ano. Hindi, okay na. Sige. Nandito na eh. Ito yung chicken ko kahahango. Kakakango lang. Okay, okay. Sige. Suka. Ayun po isa. Ah, mainit pa naman. Ken, payong na angkon. Ba, naulan na. Initan mo kasi. Yan. So, ito. Sabi ni Ken kanina. Wala, umulan na. Bali po 40, no? Ano yun? Dahon. Ito natin. Bali po 50 yung bigay ko. Oo. Thank you. Tayo. Ibubong ba? Ah, iba pa rin pala to. Plano ko mamasyalan tayo, napadaan tayo dito sa food trip. Sarap din. Sa maganda yung pesto nung tindahan nila. Papagasolina na tayo. Let's go. Bago yung tindahan nila na yan. Sarap din ang ano nila dyan. Food trip. Yung itlog tsaka yung manok, masarap lasa. Tsaka yung suka nila. Alam nyo naman yung mga ganyang paninda, suka ang nagdadala dyan, yung sausawan. Pag di masarap ang sauce, walang kadating-dating. Pero yung manok nila maganda yung ano yung maganda yung templada. Yung tawag doon, yung pagkakalagay ng harina, sarap malinamnam. Ah! Maganda rin yung negosyo doon kasi may mga hotel dito eh. So kung merong mga turista na dadaan, mapapansin sila agad doon. Ah! Ang dumi na ng motor natin. Woo! Shoutout kay Ate Aileen. Yung merong tindahan dito na isa sa pinakamalakas na kainan dito. Yung kinakainan namin. Ate Aileen nga ba yun? Sarap mag food trip. Natulad nga na sinabi ko, di ba? Pag nagawa yung daan na yon, yung sa right of way natin, kung meron tayong maisipan na gawing content, eh makakaakyat tayo agad. So nangyayari na. Dito yung kay Ate Aileen. Nangyayari na mga kapanalig, di ba?
Katulad kanina, naisip ako na umakyat para mamasyal. Kaakyat tayo agad. Hindi na tayo nagdadalawang isip. Alright. Woo! Let's go. Excited na ako para mamaya pababa naman. Punta lang tayo sa gasolinahan dito para makapagpakarga. Tapos balik na rin tayo agad. Woo! Wow! Yeah ba? Sarap magmotor, wala ka araw-araw. Uy, daga oh. Saan nga ba yung gasolinaan dito? Meron dito eh. Ito natin unleaded. Sabi ko sa inyo meron eh. Pababa dito papunta Simbahang Bato sa kaliwa. Unleaded. Ay, dito ba? Full tank. Barya lang, wala pang tanong. Ay, barya lang, 1,000. Wala pang tanong. Napapasok ko lang. Kuha 1,150. Yun lang. Wala pala silang barya. Sige, salamat. Okay, thank you. Balik tayo, wala silang barya. Ayun ang inisip ko kanina, nangyari nga. Hindi ka, abot pa naman siguro to. Iniisip ko na yung kanina pa eh. Sabi ko baka wala silang barya. Nangyari nga. Walang barya. Balik tayo. Paano na to? Bala ko sana kanina sa boundary talaga gasolina. Eh naisipan ko pumunta dito. Kaso walang baryo. Di tayo nakapagpagas. Hanap tayo, hanap. Hanap muna tayo dito sa may bandang Lemery. Kailangan kasi talagang lagi may gasolina tong motor. Para kung kailangan gamitin gamit natin. Go, 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 go! Sugod mga kapatid! Nakakaganda ng mood yung right of way. Oh! Baba muna tayo dito sa Lemery. Kailangan natin magpagas. Woohoo! Road trip lang tayo, road trip. Baka mamaya wala rin barya yung mga gasolinahan dito. Nagkukulang tayo sa materyales mga kapanalig. Nakita ko may graba dito at saka buhangin. Ayun, nakita nyo ba? Graba at saka buhangin. Baka pwede natin
hakutin pag hating gabi. Yung mga tipong walang nakakita tapos hakutin na lang natin. Para may pang diretso tayo dun sa right of way natin. Magaganda tong grabber na to, malalaki oh. Tapos buhangin, quality din oh. Kung ano-ano naisip kong kasamaan ah. Alright. Hindi natin kailangan gumawa ng masama, diba? Tayo ay nasa kabutihan lamang. Yeah. Woo! Saan ba tayo? Malayo-layo na narating natin. Lemery na tayo. Woohoo! Yewa! Tulin! May gas kaya dito? Parang wala. Walang gasolina. Paglagpas dito meron patra. Nasaan at ano na tayo? Tawag dito? Nakalimutan ko na naman tawag sa lugar na to. Hindi ako alis dito hanggat hindi ko naisip. Ano nga? Grabe yung pagkamakakalimutin ko, no? Nakalimutan ko talaga to. Fantasy World! Ay nako, Fantasy World pala. Ano ba yan? Fantasy World, nakalimutan ko na. Magkano na? 94.95. Pagas tayo. Full tank. $350 full tank. Grabe laki ng... Ngayon ko lang naramdaman yung ano ng gasolina ngayon. Ngayon lang ako napalayo ulit. Dati pag full tank ko nasa 250 lang, okay na. Ngayon 350 na inabot. Grabe. Mahal no. Okay. Noong nakaraan kasi malapit-lapit lang yung pinapasyalan ko. Pero ngayon ang layo ako. Nagpagas tayo mga kapanalig. Grabe. Ngayon ko lang ulit naramdaman. Salamat bossing. 350. Balik na tayo sa bahay. $350. Sabi ko na eh, pag nagpa-full-tank ulit tayo, tsaka ko lang mararamdaman. Nung nakaraan kasi, pag nagpapagas ako, ano lang, unti-unti lang talaga. Ngayon naramdaman na natin ang pagtaas ng gasolina. $350 ang full tank. Dati nasa ano lang, 220, ganyan, 250. Ay, ang mahal ng gasolina. Ramdam na ramdam ko ngayong araw na to. Balik tayo, nakapagpa-full tank na. Ay, madadaanan na naman natin yung graba at saka buhangin. Pwede bang tumapias dyan kahit konti lang? Para matapos lang yung right of way. Dami oh. Wow, kasarap sa mata. Yung buhangin nila parang galing sa ilog. Kulay brown.
Balik na tayo. Tingnan natin kung nakauwi na sila Utol tsaka si Kadede. Hop, 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 hop. Ito na pala yung dumating na buhangin kanina. Yan yung pang dagdag. Pinabili natin dyan yung binigay sa atin ni Sir Arturo Jornacion. Napagsako na rin sila May Kalikot kanina at saka si Kabistak. Yung mga bakal nahakot ka na sa baba. At yung graba, ito na lang yung natitira. Yan o. Tapos yung iba nakasako na. Hello ni! Ganda nga Paul. Kahit ka, baba na tayo. Oy, di kayo dumulos? Ito lang nakakatakot dyan yung ano eh, yung lupa. Baka mamaya magdire-diretso eh. Kaya dapat lagi yan itong winawalis. Hop yo! Uy, sarap sa pakiramdam mo. Uy, dire-diretso oh. Nandiyan na ata sila. Ayun, nakikita ko may motor dun eh. Nandun na yung motor ni Mike, nandiyan na nga sila. Ba't iniwan sa taas? Sarap! Kailangan lang talaga malakas preno mo. Kailangan malakas preno mo dun. Nandiyan na sila kasi nandun yung motor ni Mike. Nandiyan na yung mga yun. Masaya na yan si Kadede. Nakuha niya na yung kanyang sahod. Naayos ng ATM. Meron na tayong pagkain yan. Tara. Dito na. Yo. Congrats! Oo. Sumari ka, Dede. Ando na. Umuwi mo na? Sa kanila. Okay. Ayos na. Okay na? Nakuha ATM. After 1 week. Nakapag-withdraw siya sa bangko mismo? Okay. Salamat, tol. Hanggang dito na yung ngiti, Yo, nandito na po ang mga pinabili nila Utol. May hotdog pa, oh. Ano pa, maraming salamat ulit kay Ma'am Thank you, May. Thank you. Ayan na po, oh. Go! At nakatapos na nga tayo ng vlog, mga kapanalig. Maraming salamat sa pagsubaybay. At kita-kits na tayo sa next update. Bye-bye! Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.